automatically maganda agad. There are consequences kapag marami kang technologies, but that's the reason why I trained sa ibang bansa. Hello po, I'm Lion from Lionheart. Here's my question po. Can you share with us and how do you started po? Yung inspired you to pursue aesthetic and eventually establish Metinol Aesthetic po. Okay, so I started Montanol Aesthetic Laser Center 5 years ago, 2 months before the pandemic. So it was really mind-blowing yung nagkaroon ng pandemic 2 months after. But at first, I really wanted to be a cardiac surgeon. Yun. So, I'm a cosmetic surgeon by profession and aesthetic medicine. And my specialization is body contouring, specifically liposuction. No? So, I do 360 abdominal liposuction. And I trained in Colombia. So, I trained here in the Philippines, and I also trained in Colombia for the body contouring. So, well, my vain ako by my personality is really vain, especially for body. So that's and I love art. So I think the nag-transpire yung love ko for art is, fixing human people, no? And the thing with art, it's natural that when you see someone, you know what to fix, kahit hindi scientifically. Meron kasi kami with doctors kasi syempre, 'di ba, kailangan science-based, everything science-based. And meron kaming standard of beauty by book. But of course, when you apply that in reality, sometimes those standards doesn't fit that person, 'di ba? So that's where the art comes in. So kailangan ma-mix mo yung art and the science behind it. So I think that's my edge as a cosmetic surgeon, and my love for art. Naturally, I have eye for art, so that's the thing. And then I started Montinola Aesthetic Research Center because before I was practicing already at other clinic, but then yung continuity of care to my patients hindi ko magawa, and hindi ko ma-maximize yung gusto kong gawin for my patients simply because I was working for other establishments. So syempre, if you're working for other establishments, there are equipments na wala doon or limited. So, doon ako nalilimitahan. So, I started, planning things to create my own establishment. So, that's where Motinol Aesthetic Laser Center started. But, it was really a struggle kasi biglang nag-pandemic. So, we had to stop agad. No, so it was really a struggle kasi sipin mo nagki-create ka ng brand and then bawal agad function. So but actually ironically biglang nag-boom yung clinic ko 6 months after the pandemic. So I think the pandemic kasi naging effect niyan, lagi lahat naka-video call. So doon napansin lahat ng flaws sa mukha. Yon. So talaga nag-boom ang aesthetic after or even the pandemic kasi nga talagang they want to pamper themselves. Doon lumabas yung self-love ng mga tao. So yon, mas kaya nag-boom agad yung clinic ko. But of course, being consistent in the market is the true battle of every business. So right now, I'm thankful that Montenola Aesthetic Laser Center is being known for my specialty, which is body contouring. But we offer different services here. Actually, it's a one-stop shop. Yun, kasi everything here from facials to lasers to non-surgicals and surgery. But because I'm a doctor, so I can cater non-surgical also, like fillers, biostimulators, thread lifting. So everything here in the clinic are premium services, no? Because but not to the extent na we overcharge, no? I like it that na not
paano ba, kaya ng average working class, no? Not, hindi naman yung mga super mayayaman na tao. Kasi syempre, I believe that taking care of ourselves is not only for the ones na may pera talaga. Syempre, deserve din naman ng mga, yung mga working class yan, na, take care of the simple things. Yon. Yan. So far, ano yung parang go-to or best-selling treatment or usually patients are looking for? Or what are their major concerns? Okay, so let's start with surgery since yun naman yun na-mention ko. With surgery, here, well, we offer the face and body surgeries here. So, rhinoplasty, yan. Most common, very known, no? Rhinoplasty kasi bakit? Mga pango talaga Pilipino naturally, di ba? So, very, very popular talaga yung rhinoplasty. And most common then is buccal fat removal. Why? Because we love contoured face. Diba? Because of the Korean inspired and mga celebrities natin, diba? Lagi gusto nila V-contour, chisel jawline, mga ganun. So, yan sa face. What else? Gusto rin natin ng double eyelid. Diba? Kasi ang hilig eyeshadow. So, yun ang mga most common sa face. Sa neck naman, double chin liposuction. Right? Because, ang mga Pilipino, malaman talaga ang face natin by nature. So, yan yung most common dito sa part na to. Sa body naman, it's always liposuction and breast. Always. So, here at Montinola, ang most cases ko are mommy makeovers. Sila talaga yung sila talaga yung market ko or most common na nagpupunta talaga dito. Kasi nga, I specialize on body contouring. So, breast lifting, breast augmentation surgery, tummy tucks, all types of body lift like thigh lift, arm lift. But, I think what sets Montinola apart from other centers is that my machines are all advanced. No, I don't do traditional liposuction. I use different machines for all of my liposuctions because I believe in technology. But of course, those technologies are operator based. Baga, depende pa rin na sa gumagamit. It doesn't mean naman na I have all the machines automatically maganda agad. There are consequences kapag marami kang technologies, but that's the reason why I trained sa ibang bansa because syempre, instead of lalabas ka pa ng ibang bansa to get those kind of procedures, if there's a doctor naman here to give that kind of standard na hindi ka nalalabas, di better, di ba? Because makakalesen ka dun sa mga travel expenses mo, accommodations mo sa ibang bansa, yun. So, in terms of liposuction, I have, sabi ko nga kanina, with mommy makeover, there's really tummy tuck, body lifting, no? But there's an option na you don't have to do those tummy tucks. So, in consultations, meron naman kaming standard or na sinusunod if you're up for tummy tuck or pwede ka naman hindi na tummy tuck because I have a tightening machine here specifically for liposuction. So, and ilang years na yung kadito sa building? Here, 5. 5 years. Turning 6 na kami actually sa January. And nasasabi mo ba na kaya maraming nagpapabago ng katawan nila because of insecurity? I will not disagree. Of course, yes. There are insecurities and I think social media is a big factor to it kasi ang dami na talagang standard of beauty and masabi mong fit So, but ako personally as a doctor, I don't tell my patients na ito dapat ang katawan mo. It really depends on the natural anatomy ng katawan kasi kunwari, sabihin mo sa akin, Doc, gusto ko si Kardashian. Kardashian body, di ba? Lagi na, sila talaga yung sikat for being the sexy, voluptuous, curvy, ganyan. Pero, I will still depend on your own natural anatomy.
Kasi, there are things na kahit surgery na, hindi na kayang gawin. No? So, we have to respect the natural anatomy of the body. Pero, sinasabi ko sa patient na hanggang dito lang yung pwedeng gawin natin sa katawan mo. But, ang lagi ko naman ginag-guarantee sa patient, hindi natin tatapusin yung surgery nang hindi ka magiging happy. Or hindi magiging both happy. Kasi, it's always been my practice that hindi ko gagawin pag hindi ako magiging masaya sa surgery. Kasi syempre dapat both happy ang patient and doctor. So, You mentioned kanina po yung mommy makeovers. Does it mean na yung mga nanay ngayon, na-accept na nila na pwedeng pa rin tumanda na maganda? oo naman. Your thoughts on aging? Oh yeah, I really promote self-love, especially for mommies. Kasi, alam naman natin ang mga mommy, marami na silang pinagdaanan na stress in terms of getting pregnant, being pregnant, after pregnancy, so, and even taking care of the children. So, I think sila yung pinaka-deserve talaga ng mommy makeovers. And yes, kasi to be honest, ako nung hindi pa ako doctor, sabi ko talaga, grabe naman yung mga tao gumastos sa pagpapaganda. I mean, they're really people na spending so much. Nung doktor na ako, dun ko naintindihan na there is psychological effect. That's why people are coming back to an aesthetic clinic at nagpapaganda sila because there is happy hormones giving to them na hindi nakikita yun ng tao. Ang nakakaramdam lang nun is yung nagpapaganda, yung nagpapaayos. So, yeah, I have a lot of patients na after ng surgery, mas happy sila, mas they feel so confident, and you'll see the natural happy kapag after ng surgery. As in, nagbo-bloom talaga sila after. And there are patients na nabubuntis pa ulit. Yes. Ito, yun talaga. Lagi ko yan na, ang dami ko ng pasyente, pagkatapos ko operahan, nabubuntis na mga asawa nila. So, ibig sabihin, happy din yung husband. So, yeah. Speaking of that, do you have more female patients than male or marami na rin? So, nag-boom din ba ang mga? Oh yes, I have male patients, and they are not gays. They're really men, straight men. And natutuwa ako kasi I get male patients already. So ibig sabihin, hindi na siya taboo even sa lalaki. Kasi ang vanity normal yan sa babae, di ba? Being talaga naturally babae. Pero sa lalaki, para mag-ayos sila, I love it. Kasi, ibig sabihin, they're already embracing the fact na, they have to ask for science already, na hindi lahat kaya ng natural. Oo. So, yes, especially for, sa mga lalaki, most are either contouring of the jaw and sa body, because, yes, I create abs kasi from liposuction. So, yeah, I can create abs, contouring, not just, bawas taba, hindi. Nagkaka-create ako ng abs through my creation. So, yun yung most of the time na nire-request sa akin ng lalaki. Curious lang ako for people who are interested in liposuction, ano yung mga common misconceptions na gusto mong i-correct? Or may idea na kapag nagpa-liposuction, totoo ba na parang mawawala na talaga yung fat cells or malilipat sa ibang parts of the... Okay, so number one, most common is permanent na daw ba ang liposuction? Yan, lagi yan tanong sa akin, Dok, hindi na ba ako tataba? Which is wrong. Very, 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 very wrong notion yan. Kasi, pag nagpa-liposuction ka, fats always depend on how much you eat. So, meron tayong tinatawag na fats in the skin, which is yung sub-Q fat, yun yung nilalipo. Meron tayong tinatawag na visceral fat, those are the fats within our organs. Yun, hindi natin yung pwedeng galawin. So, hindi ka man tumaba sa skin, pero tataba pa rin yung visceral fat mo, so lalo mo pa din. In terms of other areas naman na wala naman visceral fat, na puro skin lang, kunwari, nilipo ko to, naglipo ako ng arms, no? In terms of pagbilis ng taba,
mas mabilis tumaba yung part na hindi nilipo. Mm. Pero, tataba pa rin yung part na nilipo, but slower. I see. Because, scarred na yung skin doon. So, hindi na masyadong nade-depositohan or mahirap mag-deposit ng fat. Pero dun sa normal tissue, dun sila mabilis lumaki. So, that's why, yung sinasabi ng patient na pupunta sa ibang area, I think because nakikita nila mas mabilis lumaki yung ibang part kesa dun sa nanalay Slower ko. yung nanay. Yes, oo. So that's the clear explanation for that. And then permanent, no, liposuction is not permanent. It will always depend on how you can maintain the procedure kasi kumbaga it's just a fast solution to it, no? Kumbaga lagi ko sinasabi sa mga patient, it's a jump start. But you have to maintain it. Kasi there are patients na 2 beses ko na nalipo, no? Pero lagi ko sinasabi sa patients ko, kung lalipohin kita ulit, pwede bang ibang part na lang? Kasi ayoko rin ng lipo ng same area kasi bakit yung quality ng skin nasisira. Yun. And another wrong misconception is yung sinasagad. Yung pag sinabi sa akin ng patient na, Doc, tanggalin mo na lahat. Para snatch. Oo. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Why? I always tell patients that the quality of the skin is coming from the fat layer of our skin. Nandun ang yun ang nagbibigay ng magandang color ng skin natin. That's where the nutrients are. So, pag tinanggal mo siya lahat or talagang pinasagad mo, mamamatay yung skin. So, kung makikita nyo, may mga nasa media or nasa social media na yung itsura nila is dark after liposuction. So, that's, well, I cannot tell for other procedures, but most common na nagiging result nun is over liposuction. Kasi nasisira na yung blood supply ng skin na yun, kaya siya nagda-dark. So, yung iba, sinasabi na laser lang. But no, you have to you have to do nano-fat there para mabuhay ulit yung skin. No laser cannot whiten those parts. Doc, yung filler trend sa mga artista, your thoughts on that? How much is too much para sa mga overfilling? Fillers. For fillers naman, ako kasi I promote natural looking only. Only mag-overfill lang ako pag kunwari ang patient ko ay drag queen. Yan, kasi it's their brand. Pero pag talagang normal people naman, no, I only promote natural looking fillers. So, overfill is like say, you do fillers 2 to 3 times in a year. Yeah, because fillers of other, or you deviate from your natural beauty. That's overfilling. Kasi, fillers is meant only for restoration of volume. Magmukhang youthful lang dapat ang face. Pero pag nagta-transform na yung itsura mo into someone else, then that's overfilling. And how young, parang ano yung youngest age para Nagawa ko? Oo, parang pwede magpa-lipo, magpa-rhino. Okay. For medium surgeries like BLEF, buccal fat removal, rhinoplasty. Rhinoplasty is as early as 16. Pwede na. Pero mga, As early as 16. ano mong yung lipo, mga 18 and... Well, I would personally, syempre, 18 is always the parang legal age for everything, no? But, kung hindi naman talaga, like, sobrang laki, I discourage patients having liposuction at a very early age, like teens, kung hindi naman talaga disproportion yung katawan. Yun. Kasi, like I said, malaki ang nabibigay ng fat layer natin sa
sa youth. So, if you try to disrupt that at an early age, then mabilis mag-old yung skin. Anong fulfillment yung nakukuha mo from your job? Any memorable feedback from a client? Aside from the mga nabuntis na... Actually, yun yung mga happy, ano ko talaga, pag, syempre, natatakot din ako, diba? Pag nabubuntis talaga sila, pagkatapos, pero dahil, isipin mo, ang pinakamaaga na nabuntis ko na patient is 2nd month after tummy tuck. Nabuntis siya agad ng asawa. Tummy tuck pa naman. Oo, So, stretch. Yes, pero okay naman sila. Okay pa naman yung, ibig sabihin matibay yung pagkakagawa ko doon. Kasi, hindi, yes. Most memorable, wait lang. Siguro may, ano ba, life-changing, even sa acne, di ba? Meron din mga... Oh, yeah. You have You get clients. confidence. Oh, actually, like I said kanina, very, yung psychological effect sa kanila, yun talaga yung pinaka-fulfillment ko. Kasi, yun yung hindi ko naiintindihan dati na bakit may mga patient na ang mahal-mahal pero gumagastos talaga. Yun pala, they get that, good feeling of themselves na ang ganda-ganda nila. Kasi, di ba, beauty is subjective eh. Ikaw ang makakapagsabi kung maganda ka or hindi. Pero yung makita mo sa sarili mo yun na you're beautiful, you're sexy. Kasi ang sexy naman doesn't mean, kunwari, I may be sexy to you, I may be not sexy to him, di ba? So, depende. Pero yung masabi mo sa sarili mo na sexy ka, ano yun eh. That's self-appreciation. And that for me is fulfillment for me. Kasi masabi mo sa sarili mo maganda ka, pogi ka, ganda ng katawan mo, then you don't need anybody else to give that compliment, di ba? Pero memorable, Yun na siguro. ang dami ko kasing may mga patient ako umiiyak pagkatapos. Sobrang tuwa. Yun. May mga patient ako na umiiyak sila. They will message me na very, very life-changing yung ginawa ko. So, there's this one patient pala, sorry. Nasira kasi yung katawan niya from other center. So, this is one of the hardest case for me. Payat to, pero ang hirap talaga ng case niya, as in. I was really very careful on dissection, ganyan. And now, the patient, lahat ng damit niya, cropped up. So, natutuwa ako kasi, laging nakatago yun before, no? Sinasabi na sa akin, hindi niya mapakita. Maganda pa naman siya, bata pa siya, pero hindi niya ma-enjoy yung katawan niya. And now, lahat ng damit niya pag nakikita ko sa social media are all cropped up. So, yeah, I think that's one of the hindi nakakaiyak. Ayoko naman nakakaiyak. Pero yung happy, life-changing, In terms of celebrities, do you have celebrity clients? If hindi mo sila endorsers, it's okay not to name, pero... Yes, I do. I'm actually known as ghost surgeon. Because there are celebrities coming here, pero nagtatago talaga sila. May ini-endorse silang iba. Yes, oo. So, okay lang naman din sa akin. Wala naman problem. Kasi at least yung masabi mong na-acknowledge or nakikilala ka ng mga known people, okay naman sa akin. Okay na sa akin. Usually, ano ba yung mga services na ina-avail nila as for you na ghost surgeon as in mga lipo? Ganyan. Body. Ang body. Body, yes, body. Ano ba ako? Pero how would you Or describe yung style mo? Kasi may ibang sabihin na, yan yung halimbawa lang nag-rhinoplasty na very conservative. Ito naman, may makikita ka online na sobrang drastic yung change. Ako ma'am, natural lang. I'm really more into above natural. Kung merong overly done or yung masasabi, yung talagang ay gawain. Hindi ako ganon. Ayoko nung ganong feedback.
ang gusto kong feedback is, ganda mo. Nagbago. Yun, ganun lang, ang ganda mo. May something. Kasi yun yung ganun klaseng lagi kong feedback. And natatransfer naman sa mga gawa ko. Hindi naman yung laging feedback ng mga patients ko pag nakikita sila na parang may something kang nagbago, pero I cannot pinpoint. So those are the feedbacks that I get from my patients. Ano yung latest machine na meron ka dito? Okay, so actually, I love machines. Pag itutour namin kayo later, Tura namin. ang dami kong machines dito from skin, for surgery, for non-surgical. So the latest machine that I have now, which we will be launching on October 1, actually, it's the Gold Laser Pro. Or we call it the yellow laser. It's known also for yellow laser. It's good for the skin. Maganda siya for active acne kasi ang Pilipino, 'di ba, very humid tayo, 'di ba? So we always get acne, redness ng skin. So and veins. So yun yung mga medyo mahirap i-treat talaga na may mga topicals naman, but with topicals minsan mabagal yung result, or yung yung transient side effect hindi gusto ng Pilipino. So doon papasok yung mga laser kasi walang masyadong downtime or walang masyadong swelling. So the Go Laser Pro is very good for rosacea, which is yung mabilis mamula yung skin mo because of mainit, ganyan. And maganda rin siya for spider veins and telangiectasia, yung mga red veins or yung mga maliliit. Yon. And even sa legs, maganda siya. And also for active acne. Yun. So, kasi, di ba, madalang ang lasers that treats active acne. So, Gold Laser Pro is one of those machines. And, actually, ito yung lagi rin pinapagawa ng mga celebrities before their events. Because it's very, very nice for rejuvenation. Para siyang angel skin pagkatapos. So, and wala siyang redness pagkatapos. Yun yung maganda sa kanya. So, eto, ginagamit ko to in combination with Star Walker laser for my brides and for mga events. Kunwari, if you have an event tomorrow, we can do it a day before. Yan yung very tawag doon, very good combination. For interested patients, clients, where can they go or where can they look for you? Ayun. Ano yung steps? Well, I actually only have one branch. So, if they are interested to book, we have social media pages now. We have Instagram. It's Montinol Aesthetic Laser Center. We also have Facebook. We actually have 2 pages sa Facebook. Na-ban nga lang yung isa. So, we have a backup account for Facebook. And we also have YouTube and TikTok. Pero TikTok, nagka-problema naman kami sa TikTok. Nagkaroon na kami ng TikTok before and then it got Because of the content. kasi nga poor body eh. Yun talaga yung nagiging problem ko with TikTok. Lagi kasi ako may body, so ngayon sinuspend na naman nila. Pero yun, so social media. So social where they media can po, go. yes, we have back office naman. They will be entertained right away and the social media will forward it to our front desk and then they will be the one to set the scheduling. Do you plan to expand? Of course. Yes, I'm actually eyeing on expanding on 2026. Yan, so kasi ang dami na rin nag-request na, nearer to their place, mga ganon. So, yes, But right now, you're the one you're handling the consultation. Oh, yes. Yes. All consultations are with me. Doc, bakit pala ito yung airline na napili mo? Oh my gosh, ang hirap sagutin ito. Why not BGC? Okay. Ba't ka ba? I wanted residential. Parang naisip ko lang from a consumer point of view. Parang since this is parang pampering session, 'di ba? So
kapag ikaw nasa bahay ka and there's a nearer place na pwede ka naman pumunta rather than going to the commercial area, syempre pupunta ka dun sa nearer sa'yo, tas mas malapit pa sa'yo. So, parang it's like, nilapit ko yung clinic sa residential area. Para sa mga busy na tao, di ba? Gusto mo ng busy, sa sobrang kabisihan mo, gusto mo minsan mas malapit sa'yo rather than going to other areas. But, okay naman. Actually, thriving naman yung area dito. But, of course, on the business side, syempre, mas maganda pa rin sa ibang, sa mga commercial area like BGC. Maybe sa expansion. Yes, oo. Actually, I'm eyeing on 3 cities. So, iniisip ko po kung saan. Thank you, Doc. Thank you. Thank you so much po.